sabi ko sa akin, Rolly, why don't you visit our country? Para makita mo naman yung aming haring paraon na ilang libong taon na ang nakakaraan. Ba, hindi ho siya naaagnas. Ganyan pa rin, sariwa pa rin. Sina Cleopatra, yung magagaling nilang tao, nakapreserve doon. Hindi ho naaagnas. No? Ina-assume nila na dadating ang panahon na babalik na muli ang kaluluwa ng mga taong yun para pamahalaan ang kanilang bansa. Pero kahit libo-libong taon na ang nakaraan, ni isa sa magagaling nilang tao, wala pa akong nabubuhay. Pero sa Biblia, meron na isang tao na namatay, nabuhay, at hindi na muling namatay. Sino po siya? Ang Panginoong Yesus. Ang sabi po sa Biblia, na bagamat siya ay Diyos, nagkatawang tao, at namuhay kagaya ng isang alipin hanggang sa mamatay sa krus ng Kalbaryo. Namatay po siya, pero siya po ay muling nabuhay at hindi na po siya namatay. Amen po ba? Yeah. Hallelujah. Ngayon, saan po ba talaga pupunta ang tao pag siya ay namatay? So, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. At ang napag-aralan po natin last week, the importance of the Word of God in this life. Ngayon naman po, the importance of the Word of God in the next life. At ang theme po natin is eternal destiny of man. Saan ba tayo talaga pupunta? Meron po tayong pag-aaralang dalawang tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa. At ang Panginoong Hesus po ang nagsalaysay nito. No? At nais ko po na pakinggan niyo ako mabuti kasi magtatanong din po ako sa inyo. At alam ko po na itong mga taga-services talagang malalim kong mag-isip. Talagang purihin ng Panginoon. Amen? Amen. Matatalino. Hindi naman maganda yung sagot lang na sagot, di ba? Nag-iisip din. Isip talaga. Hindi tuloy magkasagot. Pakinggan po natin maigi ito. Itong nangyaring ito, no? Hallelujah. Sabi nga po dito, sa aklat po ng Lucas, chapter 16, verse 19 hanggang saan ba tayo? Hanggang 31. 19 hanggang 31. Pakinggan po niyong maigi ha, ito po ay nangyari sa dalawang taong nabuhay sa ibabaw ng lupa. Sabi nga po dito, may isang mayamang nagdadamit ng mamahalin at sagalang-sagana sa pagkain araw-araw. At merong isang pulubing nagngangalang Lazaro, tatad ng sugat na nakalupasay sa pintuan ng mayaman upang mamulot ng kahit momo na nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon ay nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. So, yan po ang buhay nila na sila sa ibabaw ng lupa. Yung po isa mayaman, grabe ang damit, mamahalin, at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Amen? At meron lang pong isang pulubi na anong pangalan? Lazaro. Magaling. Nakikinig talaga. Sino pong kasama niyo doon na mamulot ng mumo? Aso. Magagaling talaga itong service. Talagang tama lahat ng sagot kahit wala nang isip-isip. Ngayon, so yun po yung nila, buhay na lang sila dito pa sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, hindi ho masama ang maging mayaman. Wag mo lang kalilimutan yung dalawang utos na natitira. Nung unang panahon ho, there are hundreds of command. Dumating si Moses, naging 10 yung command. Dumating ang Panginoong Hesus, naging 2 na lang yung command. Ano yung dalawang yon? Ang sabi ko ng unang command sa Marcos 12:30, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at buong kaluluwa. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, INK, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen po ba? Kaya tayo po, tanong sino ba yung kapwa mo? Kasi, ang unang kapwa mo yung asawa mo. Kaya dapat ibigin mo asawa mo. Pangalawa yung anak mo. Tapos magulang mo, mag-anak mo, mga kasama mo sa trabaho. Pero dito, natutulog tayo sa isang bubong.
kumakain tayo sa isang mess hall. Tayo ho ang magkakapatid dito. Kaya kailangan po, yung pong IMK, dalawa ho yung ibig sabihin nun. Ibigin mo ang iyong kapwa at ibigin mo ang iyong kaaway. Pag doon nagutom ang kaaway mo, pakainin mo. Amen? At pag nauhag daw, painumin mo. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Amen po ba? Itong mayaman, sagana sa pagkain, hinahayaan niya si Lazaro kumain ng mga mumo, mga buto. Matitiis ba? Kumakain kayo dito, tapos meron doon isang kababayan natin, namumulot ng mga buto, sinasaid. Sa Jollibee, marami gano'n. Sa basurahan ng Jollibee, tinitingnan nila yung baka may tira pa. Mano ba na sabihin ng mayaman, oy, pulube, halika rito. Ano masarap na luto sa manok? Kain mo to, chicken joy. O mag-inasal, di ba? At yung buto, bigyan mo sa aso. Eh, hindi. Buto, mumo, kinakain ng pulube. Nasa ano ang kanyang pagmamahal? Wala. Okay. So, kawawa naman yung pulube. No? Ngayon, ang sabi ko dito sa susunod na verse, sabi nga dito, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, namatay din ng mayaman at inilibing. At sa gitna ng kanilang pagdurusa sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isang sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ayan. So, nung mamatay po sila, nagkaiba po ang kanilang kondisyon. Bro, tinitingnan po ni Brad Ronan kung may upuan pa. Ito, meron pa isa rito. No? Ngayon, ano po nangyari sa dalawa? Anong napansin niyo sa dalawa? Naghihirap yung mayaman. Yung mayaman naghihirap. Pero bossing pa rin ang dating eh. Pwede bang utusan yung si Lazaro na isa uso sa tubig ang dulo ng kanyang dalit para bigyan sa akin din tapos naghihirap ako sa apoy nito? Hindi na po. Huli nang naparating sa Ang lahat. Huli ng lahat. No? Tapos, ano pa napansin niyo sa dalawa? Yun ang gusto ko talaga sa salvation talaga. Hindi ka sumasagot, mag-iisip talaga. Ang napansin ko po dito, nung unang basahin ko to, yung dalawang taong namatay, ang sabi po doon, no? Yun daw pong mahirap ay ayun pong mayaman nagsasalita. Sabi niya, Amang Abraham, di ba? Pwede ba putusin si Lazaro? Na idaw sa tubig ang dulo ng dali at palibigin sa akin dito sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Una, nakakakita siya. Nakakaramdam. So, ibig sabihin, ang tao pala, pag namatay ka, andun pa rin yung 5 senses mo. Nakakakita, nakakapagsalita, nahihirapan. Mamaya, meron pang kasama yan. So, ibig sabihin, nagkaroon sila ng ibang kondisyon sa buhay ngayon. Sabi nga po ni Abraham, alalahanin mo nagpasasa ka sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtitiis, ngayon naman siya inaalok rito, ikaw naman ang durusa. Nag-iba. No? So, at tingnan po natin yung kasunod. Sabi nga po dito, sa verse 25, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ang kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa. 26, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. Ayan. Sabi po doon, Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis. Kaya naman siya inaaliw dito at ikaw naman ang nagdurusa. At higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga naandyan dyan ay hindi makaparini at ang mga narito ay hindi makapunta dyan. Ibig sabihin,
kapag namatay ka, napunta ka doon sa Hades, diyan ka na. Pag napunta ka dito, sa Abraham's bosom, ito po yung Old Testament paradise. Actually, ang impyerno po, mayroong 5 department. Ang tawag po doon ay 5 department of departed spirit. No? Una, yung pong tinatawag na paradise, paraiso. Sina Moses, sina San Pedro, yung pong mga propeta nung araw, pag namatay, na meron kang pag-ibig at pananampalataya sa Diyos, diyan ka pupunta sa paraiso. Bago ho dumating ang Panginoong Yesus, lahat ng taong namatay na may pananampalataya at pag-ibig sa kapwa, sa paraiso ang punta, which is also located underneath of the earth. Kasi ang pagitan, ukay lang bangin Pangalawa yung pong Hades. Pag ikaw ay namatay, nang wala kang pag-ibig sa iyong kapwa, kahit ikaw ay merong pananampalataya at ikaw ay walang pag-ibig sa iyong kapwa, kagaya ng mayaman, yung mayaman hindi ho siya hindi siya unbeliever. Kasi nung araw, hindi pwedeng tumawag ng amang Abraham kay Abraham kung hindi siya nananampalataya sa Diyos. At hindi rin siya pwedeng tawagin ni Abraham na anak kung wala din siyang pananampalataya sa Diyos. So ibig sabihin, yung pong mayaman is not an adulterer, he is not a murderer, hindi siya holdupper, but he is a brother. Kaya lang wala ho siyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Imagine, pinabayaan niya kumain ng buto ng manok, mumo, ng kanin, yung pulube. Manaman lang bigyan niya ng plato, eto, Lazaro, kainin mo to. Wala ho sa kanya yun. Kaya wag ho tayong madamot sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Pag nakita mo pangangailangan ng kapatid mo o walang ulam, tol, lika rito. Nakahuli ako Ano ba yan? Pusit? Naku. Kain tayo. Kain ng pusit yung kasama mo wala pa lang ulam. Bigyan natin. Hindi lang daw yun Pati kaaway mo, ibigin mo. Pag nagutom ang kaaway mo, pakainin mo. Amen? Pagka doon na uhaw, painumin mo. Amen po ba? Amen. Kaya yung neighbor mo, yung sabi ng Panginoon na ibigin mo yung kapwa, tayo po yun. Kaya tayo po yung magmamahalan dito, magunawan, magdadamayan. Amen po ba? Amen. It is but natural na kung minsan nga mag-asawa nag-aaway Pero dapat pag nag-aaway ang mag-asawa, pagdating ng gabi, tabi na, yung kalimutan ng lahat. Pagka sabi nga, pag daw kayo ay may sama ng loob sa iyong kapwa, huwag mong hayaan lubugan ng araw at mag-aayos kayong dalawa. Amen po ba? Ayaw mo ng Diyos na ang tao nakikimkim ng galit sa kanyang kapwa. Malabo ang pagpalain ng Panginoon. Amen po ba? Ang utos po ng Panginoon, pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen? Ikaw ba nagalit na sa sarili mo? Pagka pala nagalit ka sa iyong kapwa, para ka na rin nagalit sa sarili mo. Kinakailan ko, anong gusto mong gawin sa sarili mo na maganda, dapat gawin din ang gawin mo sa kapwa mo. Amen po ba? Hallelujah. So, kung titignan po natin, itong dalawang taong ito, magkaiba ho sila ng pinuntahan. Yung mayaman napunta sa impyerno, yung pong mahirap napunta sa paraiso. No? At yung pong patatlo, yung pong tinatawag na, sabihin natin, Tartarus. Doon sa Tartarus po, isang department po ng impyerno ito, na wala hong nakatira doon, kundi mga anghel na nagkasala noong unang panahon. Wala hong kaluluwa ng tao doon. Puro anghel po na nagkasala sa Diyos yun. Amen? Tapos yung pang-apat yung lake of fire, na pagdating ng Panginoong Jesucristo, hahatulan niya ang lahat ng tao. Amen? Hallelujah! Praise God, Yung pong tinatawag na lake of fire, yung po yung destiny ng mga taong hindi na nampalataya sa Diyos, o kahit may pananampalataya, wala ka ng pag-ibig sa iyong kapwa, doon ka pa rin pupulitin. At yung pong pang-apat pala, panghuli po yung sinabi ko, yung pong pang-apat yung abyss, yung bottomless pit, doon po nakakulong si Satanas, yung matandang ahas. Pero hindi natin itatake lahat yan. Yun lang pong dalawa, yung pong Hades at saka po yung Paradise.
Kagaya po ni Lazaro, no? Wala po siya ibang inaasahan kundi ang Diyos. At yung taong may kusang loob na tumulong. Hallelujah. Pero yung mayaman, sobra, sabi nga po, sobra-sobra sa pagkain. Mano man nabigyan siya ng isang hitang manok, hindi po siya nabigyan. Hindi ho masama ang maging mayaman, no? Pero huwag natin kalilimutan ang dalawang utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng buong isip, lakas at kaluluwa. At ibigin mo yung kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen po ba? Amen. Praise God. So, dako po tayo dito. At ang sabi po dito, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang malaking bangin upang ang mga naan nyo dyan ay hindi makapunta rito at ang mga naan dito ay hindi makapunta dyan. Ibig sabihin, pag namatay ka, napunta ka sa impyerno, dyan ka na. Pag napunta ka dito, dito ka na. Sa paradise. Ibig sabihin, habang buhay ka, may pag-asa kang makaiwas sa impyerno. Pero pag napunta ka sa impyerno, dyan ka na, hindi ka na makakalis dyan. Kaya hindi po totoo, pagka ang tao ay namatay na makasalanan at napunta sa impyerno, hindi po totoo na pag ipinag-pray ho siya, pupunta sa langit. No! Amen. Ang liwanag po ng Hebrews 9:27. Babasahin ko po sa inyo. Hebrews 9:27. Ito po, ang liwanag po. Sabi nga po dito, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Amen? It is appointed unto man to die once, and after that judgment. It means to say that the only chance for you and me to choose the place where you are going to spend your eternity is while you are still alive. Kaya habang tayo po'y nabubuhay, ibigin natin ng Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Gawin nyo ang lahat ng bagay para sa inyong sarili. 6 na araw, yung ikapito, ibigay natin sa ating Panginoon. At araw-araw ng ating buhay, ipadama natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Pwede mo bang palakpakan natin ang Panginoon? Glory to God. Hallelujah. Alam nyo, sabi nga po, samantalahin natin ang pagkakataon habang tayo ay nabubuhay pa, na yung mga ipadama natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Ang una nating kapwa ang ating asawa. Huwag natin bubugbugin ang ating asawa. Mamahalin natin ang ating asawa. Normal lang na karoon tayo ng misunderstanding lahat. Pero dapat niya sandali lang. Kaya sabi ng Panginoon, kung magagalit ka, huwag mo hayaan ang lumugan ng araw. Ibig sabihin, sandali lang yan. Huwag kayo magiging kami ng sama ng loob. Kaya ang mga tao, hirap na hirap pagpalain ng Diyos. Why? Kasi ang puso po, tirahan ng Diyos yan. Pero kung panay sama ng loob yan, paano makakapasok? Hindi po pwedeng manirahan dyan. Kaya kailangan laging malinis ang puso natin. Wala tayong kinikimkim na sama ng loob, galit sa ating kapwa. Amen? Hallelujah. So, alam nyo, meron akong pinsan. Sabi ho ng nanay niya, Meng, ligpitin mo na yung plato para hindi patient. Oh, ako na naman. Ako na nga naglaban, naglinis sa bahay. Yung mga kapatid ko, tulong-tulong. Eh, mga kapatid mo naman, may trabaho. Eh, panggabi pa yung mga yan. Mamaya papasok na naman yan. Kaya mo na, wala ka namang trabaho. Panganay ho siya, wala siyang trabaho. Ano mo, dinabugan yung nanay niya. Umalis ho siya, lumayas. Hindi siya umuwi. Siguro nung ika-4 na araw, nakita siya nung kaibigan niya, barkada niya. Sabi niya, Tol! Oh! Umuwi ka na ba? Hindi mo na ako umuwi. Kasi ako na utusan ng nanay ko. Biro mo. Ako na naglaban, naglinis ang bahay. Pati plato ba naman ako, yung mga kapatid ko tulong ko. Eh, yung mga kapatid mo naman tatrabaho. Yun ang bumibili ng pagkain nyo. Umuwi pa ng bahay nyo. Tsaka umuwi ka na. Hindi mo na ako. May hindi mo ba alam? Ano ba yun? Patay na nanay mo eh. Ha? Kung maaari lang yan liparin, yung bahay nila mula doon sa kanyang kinalalagyan, gagawin niya. Nung makita niya, ang daming tao sa bahay nila, may ilaw na ng punerarya. Nung makita niya, Inay! Mahal ko po kayo! So, pinsan, mahal mo ba ang nanay mo? Oo, pinsan. Dapat, kahit umiyak ka na yun, lumuha ka ng dugo na, ilagyan mo ng bulaklak na mabango, hindi na niya maamuyan. Hindi niya makikita yung luha mo. Pati boses mo, hindi niya madinig, patay na yan eh.
Dapat pinsan nung nabubuhay pa ang nanay mo, ipinadama mo ang pagmamahal mo sa nanay mo. Hindi ngayon. Kaya tayo habang nabubuhay, ipadama natin ang ating pagmamahal sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Kung gusto nating makapasok tayo sa kaharian ng langit, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen po ba? Amen. So, dito po, ang liwanag po ng Biblia, upang ang mga nariyan ay hindi makaparini at ang mga nariyan hindi makapunta riyan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay namatay, sabi nga po ng Hebrews 9:27, no? Judgment will follow next. Kaya, ito lamang po ang pagkakataon natin ng mga pamilyang lugar na pupuntahan. Pag namatay tayo, langit at impyerno, habang kayo ay nabubuhay. Samantalahin po natin ang pagkakataon. Alam nyo, kaya kami na andito. Nila Pastor Rolly, ni Brother Ron, para may pangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi, ano ho ba ang sinasabi ng Biblia? No? Ang sabi ho dito, sabi nga po dito, no? At sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinamamalit ko sa inyo papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparoonin nga po ninyo siya, at babalaan sila nang hindi na humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga yon. Hindi po sapat ang mga yon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay at muling nabuhay, tataligdan nila ang kanilang mga kasalanan. At sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay ay muling nabuhay. Sabi po ng ating amang Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Amen? Amen. Hallelujah. Meaning to say that the final authority to our final destiny is the Word of God. Ito po ang magdadala sa atin doon sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang sabi po ni Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Kung titignan po natin, ang sabi po doon ng mayaman, kasi lumalaman niya, upang ang mga nariyan hindi makaparini at ang mga nariyan hindi makapunta riyan, kaya ang sabi po ng mayaman, kasi wala na siyang pag-asa, doon na siya. No? Pwede ho ba ang mga Abraham na utusan niyo si Lazaro na pumunta sa bahay ng aking ama upang babalaan ng aking mga kapatid upang hindi na sila humantong sa ganitong uri ng pagdurusa? Alam niyo po, milyong-milyong kaluluwa ang nananalangin doon sa impyerno para yung kanilang mga mahal sa buhay ay huwag mapunta sa lugar na kanilang napuntahan. But I'm sorry to say, ang sabi mo ng Isaiah 59:1-2, hindi ako bingi para hindi ko madinig ang inyong mga panalangin at hindi maiksi ang kamay ko para kayo ligtas, kundi ang inyong mga kasalanan ang nagtakip sa aking mga mukha upang kayo ay hindi ko mapakinggan at yan din ang dahilan ng paglalayo natin. Kasalanan. Yung pagpunta sa impyerno, maiwasan pa. Pero yung pag-alis, hindi na. Wala na kayong magagawa doon. No? Siguro, yung pong mayaman, alam niya na yung kanyang kapatid ay kasindamot din niya. Walang pagmamahal sa kapwa. Bakit po sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na nasa kanilang mga sulat ng propeta at ng mga maraming sinulat ang mga si Moises at ang mga propeta, pakinggan nila mga yon. Hindi po sapat yun. Kailangan po mayroong patay mo rin mabuhay para may magsalita sa kanila. Ang sabi po ng ating amang Abraham, kahit na mayroong patay na muling mabuhay, hindi na nila paniniwalaan. Kahit ito ngayon, ang Panginoon na ho ay namatay at muling nabuhay, nangaral, marami pa rin nung hindi naniniwala sa Kanya. Amen? Amen. Kaya yun po ang sinabi ni Amang Abraham. Kaya mapalat po tayo na dito. Manampalataya po tayo. Ang sabi nga po ng John 3:16, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo na kung sino man sa Kanya ay mananampalataya ay hindi na mapapahamak doon sa impyerno
kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit, sa piling ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung pong kamatayan, hindi po dapat tatakunan, kundi dapat paghandaan. Inihahanda niyo yung sarili. Anytime dumating, hindi mo alam yan. Nakita niyo yung 9/11? Yung binangga ng aeroplano sa Amerika, yung World Trade Center. Wala silang kalamanan, nagtatrabaho sila, biglang bang, patay lahat, ang dami. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Ang importante po, anytime dumating yung kamatayan na yan, nakahanda tayo. Meron tayong Kristo sa ating puso. Iniibig natin ang Diyos sa buong puso, isip, lakas at kaluluwa. At iniibig din natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen po ba? Huwag tayo magkikimkim ng sama ng loob sa ating mga puso. Hallelujah. At ang pag-asa po natin ay ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Ito po yung aral ng ating Panginoon. Kaya nga ho magandang balita eh. Amen? Gaganda ho ang buhay natin dito sa lupa para na rin nasa langit. Bagamat hindi tayo masyadong mayaman, pero meron tayong kapayapaan at provided ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Ipinangako niya yan na kung unahin mo ko, aking karan, aking katuwiran, ano man ang hingin mo sa akin, ibibigay ko sa iyo. Amen po ba? Ang importante po, mauna siya sa buhay natin. Kaya tayo dito, habang tayo nandito, samantalahin natin ang pagkakataon. Meron tayong 5:03, paglinggo, sumamba tayo doon. Amen po ba? Pag Tuesday, andito tayo.